So mapapansin nyo mga kapatid, 3 beses po, inulit-ulit sa verse 25, verse 31, and verse 34 na sinasabing, huwag magbalisa, na huwag pagkabalisa. Kung sa mas madaling Tagalog ay huwag mag-alala. So yan po ang ating topic ngayon mga kapatid. Huwag mag-alala. Si Jesus po ang nagsabi niyan. At hindi po yan advice, hindi po yan tips ni Lord, kundi ito po ay utos ng Diyos. Utos ng Panginoon na huwag po tayong mag-alala. Yung Diyos na nag-utos na huwag pumatay, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, huwag magnakaw, ay the same God na nag-uutos sa bawat isa na huwag mag-alala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mag-alala. Huwag mag-alala. So, bakit ito mga kapatid ang ating pag-uusapan? Well, hindi ko na kailangan i-expound mga kapatid. Alam nyo naman, obvious na ang ating mundo ngayon ay punong-puno ng pag-aalala. This world is full of worries. Anxiety is the spirit of the age. Worried about their jobs, nag-aalala sa kanilang income, nag-aalala sa kanilang visa, nag-aalala sa kanilang career, nag-aalala sa kanilang finances. Hanggang ngayon, wala pa ring ipon. Nag-aalala sa kanilang love life. Lagpas na sa kalendaryo, mga kapatid. Nag-aalala dahil tumatanda na siya. Sumasakit na ang likod, mga kapatid. Nag-aalala sa kanyang itsura dahil pumapangit na siya. Kahit noon pa naman, no? Praise God. Nag-aalala sa kanyang kasikatan kasi parang palaos na siya. Nag-aalala. Higit sa lahat, nag-aalala sa kamatayan. Yun ang pinakakinakatakutan natin lahat. Nag-aalala tayo, kailan tayo mamatay. At paano tayo mamatay. But the irony is, mga kapatid, mas marami pang namatay ng maaga, kakaalala nun. Mas namatay sila ng maaga, kakaalala kung paano sila mamatay, mga kapatid. Sometimes, imagination is more scarier than reality, mga kapatid. No, hindi pa nangyayari. Stress ka na. No? Overthink ka na. Paano pag nandun ako? Paano pag maskam ako? Paano pag magkasakit ako? Paano pag sakay ko ng airplane, makrash? Paano pag sakay ko doon ng car accident? Hanggang sa na-stress ka na, nandun ka lang nakaupo. Ang dami mong inaalala. Tandaan natin mga kapatid, walang namamatay sa overwork. Maraming namamatay sa overworry. Dahil kahit gaano ka ka-healthy physical, kung yung mental mo ay stress, ikaw pa rin ay unhealthy, mga kapatid. Dahil sa stress, marami nagkaroon ng high blood, hypertension, heart attack, anxiety, depression, type 2 diabetes, insomnia, at pagkaubos ng buhok, no? Sorry po sa mga napanot na mga kapatid. Praise God. So direct to the point tayo, sabihin ko na sa inyo mga kapatid, ang pag-aalala ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. May panahon mga kapatid na hindi maiwasan na tayo talaga ay mag-aalala. Pero hindi kalooban ng Diyos na malunod tayo sa pag-aalala. Okay? Of course, mag-aalala tayo. Mag-aalala tayo sa pamilya natin, sa negosyo natin, sa mga anak natin. Pero ang tinutukoy dito yung excessive worriness. Yung sobra-sobrang pag-aalala. Yung tipong ayaw mo kumain kasi nag-aalala ka. Humihiwalay ka, nagkukulong ka sa kwarto dahil nag-aalala ka. And I'm going to tell you mga kapatid, from the Word of God, ang pag-aalala po ay kasalanan mga kapatid. It is a sin to overworry. Praise God. So meron pa po dito na bigay natin na pa dito.
Praise the Lord, Pastor. Welcome po. Magandang gabi. Praise God. Hello, Pastor. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon, no? Kasama natin ang Papa po ni Brother JP, na isa rin pong pastor, mga kapatid, and a veteran, minister of the Word of the Lord. What an honor, sir, na kasama po namin kayo. Praise God. So, balik po tayo, mga kapatid, sa atin pong pinag-usapan. Again, I tell you that over-worry is a sin. Kasalanan po ang sobra-sobrang pag-aalala. Because you insult God. You insult His power. You insult His care. You insult His goodness. Na para bang pahabayaan ka ba ng Panginoon? Na para bang wala kang Diyos sa buhay? Na parang wala kang tiwala sa kakayahan ng ating Panginoon? Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay malunod sa anxiety. Kung babasahin natin sa Proverbs chapter 12, verse 25, basahin ko po, mga kapatid, sa NIV. Ang sabi dito, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Ang anxiety po, ito po ay nagpapabagsak ng iyong puso. At pag ang puso mo ay puno ng stress, ang iyong pag-iisip ay puno ng stress, ikaw po ay magkakasakit, no? So kung meron po sa inyo ngayon na nagbabattle kayo ng anxiety or over-worry, I pray na ang salita ng Diyos ay mag-cheer up sa inyo, mga kapatid, ngayong gabi. So bago natin basahin yung ating main text, mga kapatid, basahin muna natin yung pre-text, yung verse before yung text, para makuha natin yung context. So yung main text natin ay Matthew 6:25 to 34, pero atras muna tayo, mga kapatid, at basahin natin yung Matthew 6:19. Sa Matthew 6:19, ang sabi po ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. So hindi sinasabi ni Jesus na huwag na kayong magpatayo ng bahay. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag na kayong bumili ng sasakyan or mga anumang pangailangan. Pero ang point po dito ni Jesus ay huwag po tayong maging materialistic. Pag sinabi nating materialistic ay yung masyado kang attached and in love sa mga material na bagay. Kasi ang tao, by nature, mga kapatid, tayo po ay people of things. Mahilig tayo sa maraming gamit. Na minsan, sobra nating daming gamit, di naman nagagamit yung mga gamit, mga kapatid. At katagalan, the more na mas maraming gamit, the more na maraming problema. Dahil ang daming gamit. Mahilig tayo ng gadgets, mahilig tayo ng mga magarang sasakyan, mahilig tayo bumili ng bags, mahilig tayo bumili ng maraming shoes, na di mo na masuot yung iba nasira na lang, na hindi mo nagamit. Mahilig tayo bumili ng mga accessories. Sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay masisira, ang mga bagay na ito ay nangangalawang, at ang mga bagay na ito ay pwede pong manakaw. Kaya ang sabi sa Colossians 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay panlupa. Set your affections on things above, not on the things of this earth. And going back sa Matthew 6:20, bakit natin dapat ang ating isip ay puro sa panlangit na mga bagay? Kasi in Matthew 6:20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dahil doon walang naninirang insekto at walang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Kung mag-impok kayo ng kayamanan dito sa lupa, magkaka-anxiety ka. Bakit? Kasi natatakot ka baka mawala. Natatakot ka baka manakaw, natatakot ka baka masira. Isip siguro natin, siguro pag mas mayaman ako, mas peaceful ang buhay ko.
But that's not the truth. Tanungin niyo ang mga mayayaman. Tanungin niyo si Brother Joseph. Tanungin niyo ang mayayaman. Hindi, lagi kang stress. Baka ma-hack yung account or makuha yung pera mo sa bangko. Sobrang dami mong pera, di mo alam saan mo ilalagay. Wala pong peace, mga kapatid. Praise God. So wala pong masama magkaroon ng mga bagay-bagay. Ang masama po ay pag tayo ay ma-in love, ma-attach. At pag ininvest mo na yung buhay mo sa material na bagay, huwag mong sasambahin yung mga bagay na yan. Dahil pag sinamba mo yan, paano pag mawala yan? Depress ka na tuloy. Paano pag masira yan? Depress ka na tuloy, ayaw mo na magsimba, mga kapatid. Paano pag yan ay manakaw? Anxiety ka na naman. Kaya ang sabi ni Jesus, huwag ka masyadong mag-invest sa mundong ito dahil pag lalo kang mag-invest, lalong tataas yung anxiety mo. More affections in this earth will cause you higher anxiety. Pero pag ilagay mo ang affection mo sa langit, hindi ka magkaka-anxiety. Kasi doon, walang magnanakaw doon. Walang insekto doon, hindi masisira ang mga spiritual investment na binigay mo sa Panginoon. Kaya ang sabi sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Paano mo malalaman na yung puso niya ay nandun? Simple lang. Pag lagi siyang gumagastos doon. Pag willing siyang gumastos palagi doon, ibig sabihin, yung puso niya ay para doon. Kung palagi siyang bumibili ng libro, praise God, yung puso niya ay nandun. Kung palagi siyang bumibili ng musical instrument, ibig sabihin yung puso niya ay music talaga. Kung lagi siyang bumibili ng sasakyan, ibig sabihin yung puso niya ay mahilig sa sasakyan. Pero kung lagi siyang nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin ang puso niya ay para sa gawain ng Panginoon. Where your treasure is, there will be your heart also. Kahit mahal yan, kung mahal mo yan, bibilhin mo yan. Amen? Dahil mahal mo. So, ang sinasabi sa atin ni Jesus, mga kapatid, yung anxiety natin ay connected sa iniibig ng ating puso. Kung sinasamba mo ang pera, ang anxiety mo ay maubos yung pera. Kung sinasamba mo material, ang anxiety mo baka masira. Kung anxiety mo ay kasikatan, kung ang sinasamba mo ay kasikatan, ang anxiety mo ay baka malaos. Kung ang sinasamba mo ay approval ng tao, ang anxiety mo ay yung validation ng tao. So connected yung anxiety mo sa affection mo. So pag ang affection mo ay earthly, punong ka na talaga na anxiety. Pero kung ang affection mo ay heavenly, hindi ka magkaka-anxiety. Praise God. Basahin natin sa Luke chapter 12, verse 20 to 21. Sino pwede magbasa? Pakibasa po sa Tagalog. Luke chapter 12, verse 20 to 21. Verse 20 to 21, Luke chapter 12. Natapwat sinabi sa kaniya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa iyo sa gabing ito, ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So, lalim ng Tagalog, no? Haling. Pero yan po ay full. Yan po ay mangmang. So, para sa Panginoon, sino daw ang mangmang? Yung nagpapakayaman para sa sarili at hindi mayaman sa Diyos. Yung nag-i-invest sobra-sobra sa earthly things. Magtayo ng empire, magtayo ng kanyang negosyo na walang panahon sa Diyos, walang relasyon sa Diyos. Anong tawag ng Panginoon sa kanya? Sila ay mangmang. Thou art a fool. Because you're a fool. Bakit?
Kasi grabe, ininvest mo yung buong buhay mo sa temporary lang na bagay. Na pag namatay ka, hindi naman din ikaw ang magbe-benefit nun, mga kapatid. Pero ang wise ay nag-i-invest sa spiritual na bagay dahil ang spiritual na bagay, ito ang panghabang buhay. At ang sabi sa Luke chapter 12, same chapter, verse 32, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ipagbili ninyo ang mga tinatangkilik at kayo'y mga limos, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. So sabi ng Panginoon, kung mag-i-invest man lang din kayo sa inyong buhay, mag-invest kayo sa spiritual na bagay. Dahil hindi ito mananakaw sa inyo. Kaya yung pagdalo nyo dito, mga kapatid, yung pag-attend nyo every Sunday, yung pag-pray nyo palagi, pagbasa nyo ng Bible, yan po ay hindi sayang. Yan po, mga kapatid, ay spiritual investment at kailanman hindi yan mananakaw sa iyo. Nino man, mga kapatid. Praise God. So, balik tayo sa Matthew chapter 6. Tingnan nyo dito sa Matthew 6:24, anong sabi ng Panginoon. Pakibasa po. Matthew 6:24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y tatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. You see that? Napakalinaw po, mga kapatid. Sino ang pinakakaribal ng Diyos? Hindi po ang demonyo, mga kapatid. Kundi ang kayamanan. Sabi sa Bible, you cannot serve two masters. Hindi pwede na sasambahin mo ang kayamanan at sasambahin mo rin ang Diyos at the same time. You need to love one and hate the other. You cannot serve two masters. Hindi pwede na dalawa po, mga kapatid, ang ating Panginoon. Pag maglingkod tayo sa Diyos, isuko na natin yung ating ambisyon na kailangan singyaman po tayo ni Elon Musk or ni Henry C. or ni Villar or yung mga involved sa Ghost Project. Hindi po. Every time na ipupursue mo ang pera, mawawalan ka ng gana sa spiritual na bagay. Hindi mo yan pwedeng ipagsabay. You cannot serve two masters. Huwag mong sambahin ang mga bagay sa sanlibutan. Bakit? Kasi pag sinamba mo yan, magkaka-anxiety ka. Bakit? Nangangalawang, nasisira, at nananakaw. Kaya ikaw, gawa ka ng paraan na hindi to masira, hindi to manakaw, hindi to mangalawang. Yun ang lagi mong iniisip araw-araw. Pero sa huli ng buhay mo, nasira pa rin, nanakaw pa rin, nangalawang pa rin. Depressed ka tuloy ngayon, mga kapatid. Kaya wag nating sambahin sa English, ang tawag ng Panginoong Jesus ay mammon. Hindi yan mammon na tinapay, mga kapatid. Kundi, ang mammon po ay Diyos-Diyosan ng mga pagano na kinikilala nilang the God of wealth, ang Diyos ng kayamanan. So kung naglilingkod ka sa Diyos para yumaman, sorry mga kapatid, hindi ka tatagal. We don't serve God for the wealth, for the riches, for the blessing. We serve God because we love Him and we need salvation. Amen? Basahin natin ang sabi ni John sa 1 John chapter 1 verse 15 to 17. Pabasahin ko yung ating bagong kasal. Kamusta ka na? Praise God. 1 John chapter 1 verse 15 to 17. Ay, mali pala. Chapter 2 pala. Sorry. 1 John chapter 2. Yeah, 15 to 17.
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalauluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse At ang 17. sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. I think, kailangan natin ma-remind lahat, gaano man tayo katagal na naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Akala ko ba, Pastor, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Pero sabi dito, love not the world. Well, yung world na tinutukoy sa John 3:16 ay tumutukoy po sa humanity, sa mga tao sa mundo. Pero yung tinutukoy dito sa 1 John 3:15, huwag nyo ibigin ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung sistema ng sanlibutan. Yung mga ino-offer ng sanlibutan. Yung pleasure, yung happiness. Sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Love not the world. Bakit bawal, Pastor? Kasi ang sabi dito, dahil ang mga bagay na sanlibutan, ito mga kapatid ay pumapanaw. Ang masamang pita ng laman, verse 17, at ang sanlibutan ay lumilipas. Ba't mo mamahalin yan? Di naman forever yan. Diba? That's why the Bible says, love not the world. Sino ang dapat nating mahalin? God. Because God never perish. Pag inibig mo ang Panginoon, hindi siya nauubos. Pag inibig mo ang Panginoon, hindi siya nangangalawang. Pag inibig mo ang Panginoon, hindi siya masisira. At pag inibig mo ang Panginoon, hindi siya mananakaw. Kaya ang sabi ng Bible, ituon mo ang isip at puso mo sa Diyos at sa mga makalangit na bagay at walang anumang bagay sa mundo ang magpaparalyze sa iyo ng anxiety. Tingnan mo, pag yung taong hindi materialistic, walang anxiety yan eh. Kasi ang isip niya palagi, yung langit. Nakawan mo yan, siraan mo yan. Ang isip lang yan, sige na, excited na ako mapalangit, kunin mo na lahat yan. Ang gusto ko, makasama ang Panginoon. Walang anxiety yan. Pero kung marami kang pag-aari, takot ka na galawin, nakawin, kunin. Eh, sa mundo natin, ang daming scammer, ang daming magnanakaw, ang daming sinungaling. So, di ka tuloy makatulog, mga kapatid. So, you have to set your affections on things above. Now, after sabihin niya ni Jesus, balik tayo, Matthew 6:24, ito yung katuloy nun, mga kapatid. Dito na tayo sa ating main text. Sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 6, verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Ayan. After ituro ni Lord na huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, at sinabi niya mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, kaya sabi ni Jesus, kaya simula ngayon, huwag na kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, sa inyong inumin, upang kayo ay mabuhay o kaya ay tungkol sa inyong susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain o damit? Very weird na sagot ni Jesus. Pero niya sabi ni Jesus, huwag na kayong mag-alala sa kakainin nyo. Huwag na kayong mag-alala sa inumin nyo. And by nature ng tao, kung meron man tayong pinaka-inaalala, yun po ay ang food, ang water, ang shelter. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pagdating kay Jesus, sabi niya, hindi, huwag niyo alalahanin yan. Huwag niyo isipin yan, mga kapatid. Sabi ni Jesus, huwag mabalisa. Huwag mag-alala, mga kapatid. Yun ang sabi ng Panginoon. Bakit? Hindi dinesign ni Lord ang buhay para mag-alala. At huwag po nating i-attach ang ating identity sa ating damit.
sa ating kinakain at sa ating iniinom. Sabi ni Jesus, huwag niyong alalahanin ang mga bagay na ito at huwag niyong i-attach yung identity niyo sa mga bagay na ito. Halimbawa, hindi naman porkit sardinas lang ang ulam mo kaninang umaga, ay mas mababa kang klaseng tao sa mga nagla-lobster ng almusal, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na mas mataas sila, mababa ka lang. Hindi po sa kinakain na susukat ang value ng tao. At the end of the day, parehas lang din tayong busog. Hallelujah. Hindi porkit Starbucks sila at ikaw ay kopi ko, 3-in-1, mga kapatid, hindi ibig sabihin na mas mababa kang klaseng tao. Hindi porkit mas mamahalin yung damit ni Pastor Peter, sa sayo, ukay-ukay lang, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na mas mababa kang klaseng tao. Ang buhay ay hindi nasusukat sa ating kinakain, iniinom, at sa ating mga kasuotan. Tingnan niyo, sabi ni Jesus sa Luke 12:15. Sino po pwede magbasa? Luke chapter 12, verse 15. Sige po, sino pong nakakita na? Pakibasa. Sinabi niya sa kanila, mga masid kayo at kayo'y mga gingat sa lahat ng kasasiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Tignan nyo? Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi nasusukat ang buhay, ang ganda ng buhay, ang quality ng buhay sa dami ng material things na meron ka. Pero sa ating mundo, ganun eh. Yung mayaman, may VIP sila, special sila. Kaya wag tayong gagaya sa sistema ng mundo. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. So, ibig sabihin, kung ang buhay hindi nasusukat sa kinakain, iniinom, at sinusuot, so bakit ka mag-aalala, mga kapatid? Right? Why worry? Ano naman kung 2 t-shirt lang muna meron ka? Or 1 polo lang lagi meron ka every Sunday? So what? Pero bili ka rin ng iba, mga kapatid. Katagalan. Diba? So what kung tuyo lang, almusal? Kawalan ba yon? Mababang tao na ba ako? So what kung pritong itlog at pasit canton? Ibig sabihin ba ang kawawa na ang buhay? No, ang buhay di nasusukat sa kinakain at sa iniinom, mga kapatid. Now, para mas maintindihan natin, binigyan tayo ni Jesus ng illustration. No? Balik tayo sa Matthew 6. Sabi ni Jesus, pagmasdan nyo ang mga ibon. Consider the birds. Watch that word, Pagmasdan, hindi lang sinabing tignan eh. Pagmasdan nyo ang mga ibon. Ang mga ibon ba ay nag-aalala? Wala pa tayong nakitang ibon na stress, no, sa anong ulam na bulate ang kakainin niya bukas, mga kapatid. Sabi ni Jesus, tingnan niyo yung mga ibon. I believe, habang tinuturo to ni Jesus, may dumaan na ibon. Sabi ni Jesus, tingnan niyo yan. Kanta-kanta lang, lipad-lipad lang. Mamaya-maya, kakain na yan. May nakain na yan. Bakit siya nakakain? Dahil ba masipag siya? Sabi, early bird catches early worm? Nakakain ba yung ibon dahil maganda yung pakpak niya? Hindi. Sabi ng Bible, nakakain siya. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Anong sabi? Matthew 6:26, ba't siya nakakain? Siya'y nakakain dahil sila'y pinakakain ng Ama. Ang Panginoon ang nagpapakain sa mga ibon. Di lang natin nakipapansin, pero habang lumilipad sila ay nagsusupply ang Panginoon ng pagkain nila. Na wala naman din tayo nakita na nagpaulan si Lord ng uod, na magre-relax-relax na lang yung mga ibon at
Parang huwan tamad na nakaganon. Pero ang sabi ni Lord, okay mga ibon, binigyan kita ng mata na malinaw, nakikita nyo yung nasa ibaba, binigyan ko kayo ng pakpak, binigyan ko kayo ng claw, lumipad-lipad ka lang dyan, relax ka lang, makakuha ka rin. Huwag ka ma-stress. Kanta ka lang, lipad ka lang. At sabi ng Bible, ang Panginoon ang nagpapakain sa kanila. Kaya nga, di ba, ang kanta ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Ano sunod? Mukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas ka ng malungko. Oh, praise the Lord. Praise God. So pag nakikita tayo ng ibon, bakit nakakain yan? Pinapakain sila ng Panginoon. Basahin niyo pa sa Psalms 147, verse 9. Sabi dito, Psalms 147, verse 9, binibigyan niya ng pagkain ang mga hayop at ang mga inakay na uwak kapag dumadaing ito. Kita niyo, mga ibon, umiiyak sila sa Panginoon. At sila ay pinapakain. Pinapakain sila ng Panginoon. Imagine gaano karaming ibon ang nasa mundo na pinapakain ng Diyos, na kinakain ng mga Pilipino. Praise God. Tingnan niyo pa to sa Luke 12:6. Sabi dito, Luke chapter 12 verse 6. Sabi ni Jesus, hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya? So, yung 5 maya daw, 5 maya na ibon, alam niyo itong mga Pilipino, no? Maya, sa halaga lamang ng 2 salaping tanso. So, doon, nung panahon nila, para makabili ka ng 5 maya, kailangan mo ng 2 salaping tanso. Napakababa lang yan, parang sentabo lang yan. Pero sabi ng Bible, kahit ganun lang yung halaga nila, gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Mababa lang halaga nila, pero hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Lahat ng mga bird dyan, alam ni Lord ang pangalan. Si JP, si Alejandro, si Ray. May bawat ibon may pangalan ng Diyos. 2 tanso lang yung kanilang halaga pag bibilhin mo, pero hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Pero hindi about ibon ang topic natin, mga kapatid. Baka may sabihin, nakaka-bless yung topic about pag-aaral sa ibon. Hindi po ibon ang punto natin. Ang punto ni Jesus dito, kung yung mga ibon nga ay hindi pinabayaan ng Diyos, ikaw pa kaya na kanyang anak, mga kapatid? Bakit ka pabayaan ng Panginoon? Yung mga ibon nga, hindi niya kalilimutan eh. Hallelujah. Ikaw pa kaya na kanyang anak? Basahin natin yung Psalms 103 verse 13, mga kapatid. Ang sabi dito, Psalms 103 verse 13. Kung paano ang ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Kayo, mga tatay na kayo eh. Diba? Karamihan dito, mga tatay. JP, malapit na siguro. Praise God. Mga tatay na eh. Pero diba, kahit makulit yung anak nyo, pasaway yung anak nyo, mababa yung grado sa school ng anak nyo yan eh. Hindi mo pabayaan yan eh. Kasi anak mo yan eh. Ano pa kaya ang ating Panginoon, mga kapatid, ng ating Ama? Bakit tayo pabayaan ng Panginoon? Hindi tayo pabayaan ng ating Ama. Ngayon naman, sa Matthew 6:27, tinanong tayo dito ni Jesus ng isang very logical question, mga kapatid. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:27, nagpapahaba ba ng buhay ang pag-aalala? Nagbibigay ba ng magandang quality ng buhay ang pag-aalala? Nai-improve ba yung mental wellness mo nung nag-aalala ka, mga kapatid? No. The truth is, kabaliktaran, umiikli ang buhay pag lagi ka nag-aalala. Kasi pag nag-aalala ka, di ka makatulog. Puyat ka. Yung eye bag mo, para ka ng panda, mga kapatid. Tapos, pumapangit ka pa lalo. No? Pag stress. Wala namang gumaganda ng stress eh.
The more siyang stress, the more siyang gumagwapo. Sana nagsigwapuhan na tayo, nagandahan eh. Lalo lang mga kapatid, yung mga wrinkles, kulubot yung ating mukha dahil sobra-sobra kang nag-aalala eh. No, hindi sinasabi ni Lord na huwag kayong magtrabaho dahil galit ang Diyos sa tamad. Ang point ni Lord, huwag mag-alala. Relax ka lang. Chill ka lang. Enjoyin mo yung bawat minuto ng buhay na meron ka dahil hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Amen? So, sabi ni Jesus dito, parang nang-aasar siya eh. Nadagdagan ba yung buhay nyo nung nag-alala kayo? Hindi, umikli nga yung buhay nyo nung nag-alala kayo. And then sabi naman ni Jesus, pangalawang illustration niya, Matthew 6:28-30, sabi naman niya, pagmasdan nyo ang lili. Pagmasdan nyo ang mga bulaklak. They grow, they bloom. Nasabi pa nga ni Jesus, kahit si Solomon, mayaman si Solomon, pero yung damit niya ay hindi sing ganda ng itsura ng bulaklak, mga kapatid. Bakit? Bakit ang ganda ng bulaklak? Because the Bible says, si Lord ang nagdamit sa mga bulaklak. Si Lord ang nagdamit sa mga bulaklak. Kaya, kuha kayo ng bulaklak, pagmasdan nyo yung petal, yung kulay, yung texture, ang bira, ma-amaze ka. Ang galing mo, Panginoon, para kang artist na. Ang galing ng pagkakadrawing mo dito. Perfect yung kulay nitong bulaklak na to. Pero sabi din dito, kahit anong ganda ng bulaklak, maikli lang ang buhay ng bulaklak. Ang bulaklak ay hindi tatagal. Ewan ko, hanggang ilang araw lang yata yung bulaklak, yung cherry blossom. Ang ganda eh. Yung misis ko, grabe yung picture niya doon sa ano eh. Cherry blossom eh, para kami nasa Japan. Pero 1 week, wala na yun. Wala na yung cherry blossom. Ang ganda-ganda niya, ganda ng kulay niya, pero aikli lang ng kanyang buhay. So, ang punto dito ni Jesus, mga kapatid, kung yung bulaklak nga ay maikli lang ang buhay pero dinamitan ng Panginoon, ikaw pa kaya ay pabayaan ni Lord yung damit mo, mga kapatid. So, ang punto ng ating Panginoon, bakit kayo nag-aalala? Pinakain ko nga yung ibon eh. Dinamitan ko nga yung bulaklak eh. Ikaw pa kaya, you are my love. My darling, my baby. Baby ko yun eh. No? Kung siguro ang Panginoon, ganun minsan, cute-cute ng baby ko eh. Nag-aalala masyado. Napakalinaw mga kapatid, sabi ni Jesus, huwag mag-alala. Now from verse 31 to verse 34, binigyan tayo ni Jesus ng dalawang dahilan para hindi tayo dapat mag-alala. 2 reasons why you should not worry. Number 1, bakit ka hindi dapat mag-alala? Your Father is faithful. Your Father is faithful. Basahin natin sa verse 31. Matthew 6:31. Kaya huwag kayo mga balisa na magsabi ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yung word na hentil dyan, yan, ang ibig sabihin po niyan yung mga pagano or ibig sabihin yung mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya. So ang punto ni Jesus, kung merong tao na dapat mag-alala, yun yung mga tao na ang Diyos ay hindi kanilang Ama. Kaya sila nag-worry kasi ang kanilang Diyos ay hindi ang ating Diyos. Ang dakilang Diyos, ang tapat na Diyos, ang mabuting Diyos. Kaya lagi sila nag-worry, araw-araw, nagtatrabaho, talagang grind, hustle, para may makain, may mainom, may masuot. Yun ang kanilang laging iniisip. Pero tayo daw, na mga anak ng Diyos, ng tunay na Diyos, sabi ng Panginoon, alam ko na yan, kailangan nyo yan. Sabi ng Bible, talastas na niya. Hindi mo pa pinagpipray, alam niyang kailangan mo yun. Alam niya yun, mga kapatid. Minsan nga, saka lang natin na-realize na kailangan pala natin yun nung pinarealize sa atin ng Panginoon na
kailangan pala talaga natin. Natandaan natin, ang pinoprovide ni Lord ay needs, hindi wants. My God shall supply all my needs. Pray ka ng pray, Lord, bigyan mo ng sports car. Diba? Kailangan mo ba yun? Yung sports car? Para saan? Hindi yun ang ibibigay ng Panginoon ng mga material na bagay na para lang sa ating sarili. Kundi ang ibibigay ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi dito, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandaang loob sa mga umiibig sa Kanya. Tandaan nyo yan, tapat ang ating Diyos. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. At nung nag-Wellington kami, mas lalo namin itong napatunayan. Dahil sa Wellington, walang Ninong Joseph doon. Walang ninang doon. Talagang kada pray ka talaga ng pray, mga kapatid. Minsan gusto na namin bumili, pero wag, tipirin natin yung pera natin. Na umabot pa tayo kasi dito weekly yung bayad sa rent, mga kapatid. At nung una, hindi pa nakapag-start agad ng work. Sister Princess, so agad-agad, lagi kaming pray for provision ng Panginoon. At salamat na ang Panginoon ang siyang nagsusupply, mga kapatid. Dahil tapat ang ating Panginoon. Tapat kailan pa man ang ating Panginoon. Matthew chapter 6 verse 8. Sabi dito, alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi. See? Alam na ni Lord anong pangailangan mo. Alam ni Lord na may pamilya kang kailangan pakainin sa Pinas. Alam yun ng Panginoon. Alam ng Panginoon na may anak ka na kailangan mo mapagtapos sa college. Alam yun ng Panginoon, hindi bulag ang Diyos. Pero wag mong ipagpalit ang Diyos para sa trabaho. Wag mong ipagpalit ang Diyos para sa pera at para sa negosyo. Dahil nangako ang Panginoon, tapat ako, at pag inuna mo ako, susupply ko ang iyong pangailangan. 1 Thessalonians 5:24, basahin ko sa English, mga kapatid. He who calls you is faithful. He will surely do it. Tapat ang ating Panginoon. Ako pastor, di ako tapat eh. Okay lang yun. Darating ang Panginoon, didisiplinahin ka rin ng Diyos para maging tapat ka. Pero ang Panginoon, ang kanyang katapatan, salamat, hindi nakadepende sa ating katapatan. Dahil kung nakadepende yun sa atin, matagal na tayong pinatay ng Panginoon. Pero ang Panginoon, kahit kinalimutan mo siya, hindi mo na siya pinapriority, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagsisimba, andyan pa rin siya, nagsusupply ng oxygen sa'yo araw-araw. Andyan pa rin siya, binibless ka pa niya sa trabaho mo kahit wala kang time sa Panginoon. Because God is faithful. Hebrews 10:23. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. He is faithful that promise. So don't worry, mga kapatid. God is faithful. Pinakain niya ang mga ibon, dinamitan niya ang mga bulaklak, and I like the word in English, sabi ni Jesus, how much more? How much more ikaw napabayaan ka ng Panginoon? And then secondly, wag tayo dapat mag-alala because your future is secured. Your future is secured. Kung meron mang pinaka-inaalala tayo yun yung future. Paano bukas? Paano yung pambayad bukas? Paano yung ulam bukas? Paano yung bukas? Naku, bills na, naku, Diyos ko po. Nababaliw ka na, mga kapatid. Nakatingin ka na doon sa bubungan. Tapos, naisip mo nang sumayaw-sayaw sa TikTok or para may extra income.
Praise God. Praise God. Ang future, wala tayong power ng future eh. Hindi natin alam ano ang mangyayari bukas. Pero sabi sa Matthew 6:34, tingnan yung payo ni Jesus. Oh. Kaya't huwag niyong ikabalisa ang araw sa bukas. Sabi ni Jesus, huwag niyong alalahanin yun. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Tingnan mo si Jesus parang nang-aasar, mga kapatid. Sabi ni Jesus, hayaan mo yung future mamblema sa sarili niya. Sabi ni Jesus, isipin mo yung problema mo ngayon. Mo isipin yung future, mga kapatid. Di ba? Hindi ka pa nag-aasawa dahil mo nang iniisip. Paano pag mag-divorce kami? Paano pag mag-cheat siya? Paano pag ano? Paano pag malaman ko may Almoranas pala siya or may Alzheimer pala siya? Paano pag ganyan? Let tomorrow worry itself. Wala tayong power dyan eh. Hindi naman tayo manghuhula na wala tayong bolang kristal na nakikita yung future, mga kapatid. Sabi ni Jesus, yung future, iiwan nyo sa aking kamay. Leave it to my hands. Labas ka na doon. Wala kang karapatan malaman yung future. Actually, mga kapatid, biyaya ng Panginoon na hindi niya pinaalam sa atin yung future. Kasi kung alam mo yung future, di ka magiging masaya ngayon eh. Kasi kung alam mo na may magandang mangyayari bukas, hindi mo ma-enjoy yung blessing ngayon kasi inaantay mo yung bukas. Sabihin mo, hindi ito yung gusto ko eh. Inaantay ko pa yung yung bukas eh. At kung alam mo naman na may masamang mangyayari sa'yo bukas, hindi mo rin ma-enjoy yung blessing ngayon kasi anong saysay nito? Bukas may mangyayari sa akin. And thanks be to God, hindi natin alam yung future. Dahil kung alam natin yung future, hindi natin ma-appreciate yung ngayon. Hindi natin ma-appreciate yung ngayon. Whatever happens sa future, leave it to God. He's faithful. He's a good God. He's a great God. He's a wonderful God. Ibigay mo yan sa Panginoon. Sabi nga ng kanta, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, He holds the future. Diba, my life is worth a living just because He lives. I don't know the future, but I trust God who holds my future. I trust God na hindi niya ako pabayaan in the future. Your future belongs to the hands of God. Enjoy your life today. Future is out of your control. Give it to God. Of course, kailangan natin magplano for our future. Hindi naman pwede na wala tayong plano. We need to plan for our future, pero ang sabi ni Jesus, wag na masyadong mag-worry. Don't over-worry it. Ibigay mo ito sa Panginoon. Now, tandaan po natin, hindi po tayo inutusan ng Panginoon na maging careless. Okay? Iba po ang careless sa carefree. Alam niyo yung difference ng dalawa? Yung carefree, yung nagtatrabaho ka pa rin, pero di ka masyadong nagwo-worry sa outcome. Ang careless, yung hindi nagwo-worry, kaya pabaya na. Sabi kasi ni pastor, wag na daw mag-alala, di na ako magtatrabaho. Kahit anong mangyari, gaya-gala ako dito, di ako mag-alala. Kasi chill ako na tao eh. Hindi yun ang tinuturo, mga kapatid. Careless yun. Ang gusto ni Jesus, carefree. Free of the cares of this world. Okay? Hanggat kasama mo ang wife mo ngayon, yakapin mo na, i-kiss mo na, mga kapatid, ng 10 minutong halik, mga kapatid, sa iyong asawa. Huwag ka na ma-stress. Paano pag mamatay ang asawa ko bigla? Paano pag biglang ganito? Enjoy today. Don't worry about the future. Sa Panginoon na yun, bahala, mga kapatid. Jeremiah 29:11. Very common. Not common, but well-known. No? Sabi dito, mga kapatid, sapagkat, Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa
Saan? Sa huling wakas. Hallelujah. Yan po ang promise ng ating Panginoon, mga kapatid. Nabalik tayo sa ating text. Lahat tayo matapos. Balik tayo sa Matthew 6. And then sabi ni Jesus, by the way, meron pa palang huling bagay na kailangan nyong gawin. Sabi ni Jesus, pag ginawa nyo ito, I guarantee walang anxiety sa buhay mo. Ito ang sabi ni Jesus, mga kapatid. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos, unahin mo ang gawain ng Diyos, unahin mo ang spiritual na bagay. And anong sabi doon? Ano ang promise kasunod? And all these things. Pastor, alam ko pag sinabing all talaga yun eh. Hindi sinabi ni Lord na, and some of these things. Sabi ni Lord, and all. Ano yung all na yun? Yun yung pagkain, yung inumin, yung damit. And all these things shall be added unto you. At ang blessing pa dyan, tatanggap ka pa ng pagkain na hindi mo pinaghirapan. May gagamitin ng Diyos na ililibre ka ng grocery, mga kapatid. Magulat ka na lang, nag-donate ang church sa'yo, mayroon ka na agad 10 bagong long sleeve. Mga mamahalin pa, mga kapatid. So sabi ni Lord, pag unahin mo yung mundo, pagtatrabahuin mo yan. Pero pag unahin mo ako, bibigay ko sa'yo libre. Kasi all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Yun ang promise ng Panginoon, mga kapatid. Unahin mo palagi ang Diyos, susunod na po ang mga ibang bagay. Kasama po dyan yung finances, career, love life, food. Yan. Unahin natin ang kingdom ng Diyos at ang kanyang righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, magbasa tayo ng ilang mga talata. Tapos na ako, mga kapatid, but we'll just read this portion of scripture and hindi ko na-explain, but I'll just allow the word of God na mag-encourage sa inyo. Sabi sa Joshua, chapter 1, verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang ng mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon ng buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Psalms 46. Psalms chapter 46 verse 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kung hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang bundok ay maglipat sa kagitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig na iyon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos na iyon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya hindi makikilos, tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nagkagulo, ang mga kaharian ay nangakilos. Inihiyaw niya ang kanyang tinig, ang lupa ay natunaw. Verse 7, ang Panginoon ng mga hukbo
ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Psalms 121, verse 1. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan baga manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Psalms 55, verse 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. No? Sa English, cast thy burden unto the Lord, and He shall sustain thee. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, verse 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Same chapter, verse 24. Pag ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. O ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama pagka dumarating. Verse 26, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala. English, for the Lord shall be your confidence, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. Isaiah 41 verse 10, mga kapatid, napakaganda nito. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, di na masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Hesus Kristo. Last two, mga kapatid. 1 Peter 5:7. Basahin ko sa English and basahin ko rin sa Tagalog. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him. Ang ganda. For He cared for you. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. And then last, Hebrews chapter 13, verse 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin
sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Lahat magsabing, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangasalita sa inyo ng salita ng Diyos at pagdidili-dili ng wakas ng kanyang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. So anong message ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Tunay nga Lord na ang iyong salita ay mas makapangyarihan sa aming feelings. Ang aming mga feelings ay minsan niloloko kami, na feeling namin hopeless na, feeling namin wala ng pag-asa, feeling namin kinalimutan mo na kami. Pero sa iyong mga salita ay pinalalahanan mo kami, Panginoon, na hindi dapat kami mag-alala dahil tapat ka na Ama at ang aming kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Sinabi mo, Panginoon, na gaya ng mga ibon, hindi sila nag-aalala. At ang mga bulaklak, hindi sila nag-aalala. Kami na iyong mga anak, ay hindi rin dapat kami mag-alala dahil higit na mas mahal mo kami kaysa sa mga ibon at sa mga bulaklak, Panginoon. Lord, I pray kung meron man pinagdaraanan ang bawat isa na mga anxiety, worries, mga pag-aalala sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya sa Pilipinas, hawiin mo ang lahat ng pag-aalala at palitan mo ng kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo. We honor you, we love you. Thank you, Lord, for being a faithful God. Thank you for being a faithful Father. Thank you for being consistent kahit kami ay inconsistent, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Great is your faithfulness. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon.